Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2871. Hinila ni Baldwin ang kanyang mga buto sa hangin matapos tamaan ng enerhiya ng espada ni Severin at umungol ng malakas. Anak ng tinapaka, Severin. Ang atake ni Severin ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanya at pinuno siya ng walang kapantay na takot. Isa itong ganap na pagkatalo hindi tulad ng huli nilang enkwentro sa Eastern Sea, kung saan nagawa niyang pansamantalang supulan si Severin gamit ang kanyang kakaibang teknik bago tuluyang matalo, sa kabila ng kanyang pagsisikap. Sa ngayon, siya ay nanatiling ganap at lubos na walang kapangyarihang kontrahin si Severin. Pinuno ng isang hindi pa nararanasang takot, sumigaw si Baldwin ng frustrasyon bago bumaling kay Daryl. Kailangan ko ang tulong mo, Daryl. Imposible na harapin si Severin ng mag-isa. Malaking pagsisikap ang kailangan para makalikha ng kopya, at kailangan niyang panatilihin ito sa lahat ng paraan, sa halip na hayaang talunin siya ni Severin. Kaya't ang kanyang tanging pag-asa ay ang pakikialam ni Daryl. Ngunit sa kabila ng panawagan ni Baldwin, tila abala si Daryl sa kanyang laban sa Menzie at walang kahit kaunting senyales na tutulungan si Baldwin. Sinumpa niya si Daryl at agad na lumingon upang tumakas. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Severin, at ang pagpapalawig ng labanan ay hindi magbabago ng sitwasyon. Isang hindi kanais-nais na resulta ng kanyang mahina na clone. Tiningnan ni Severin ang pagtatangka ni Baldwin na tumakas at ngumisi. Sinusubukan mong tumakas. Kailangan mo munang dumaan sa akin. Alam niya ang panganib ng pagpapalaya kay Baldwin. Kung makakalaya ang kanyang tunay na anyo mula sa selyo, magiging sakuna ito para sa buong Blue Realm. Hindi bobo si Severin para hayaan itong mangyari. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay upang magsagawa ng selyo, at ang Green Emperor's Tower ay sumiklab sa malakas na banal na liwanag. Ang nakapaligid na espasyo ay tila tumigil, at si Baldwin nakakalipad lamang ay biglang nakaramdam ng matinding bigat na bumabalot sa kanya. Nahirapan siyang gumalaw, at bumagal ang kanyang bilis. Nagsikap si Baldwin sa takot na makawala sa espasyo na hadlang, ngunit isang malalim na pakiramdam ng paparating na panganib ang dumampi sa kanya sa pamamagitan ng malamig na pakiramdam na umakyat sa kanyang gulugod at umabot sa kanyang mahalagang punto. Ngayon, sinabi ni Severin, at ang Green Emperor's Tower ay umalangaw sa hangin upang tamaan ang likod ni Baldwin ng walang kapantay na puwersa. Sumigaw si Baldwin sa sakit. Damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang anyong buto ay halos nagiba. Nagsimulang humina ang kanyang lakas buhay din. Sa kabutihang palad, ang paglabas ng enerhiya mula sa impact ng Green Emperor's Tower ay nag-alis ng espasyo ng paghihigpit, na nagbigay daan kay Baldwin upang makawala agad at maglaho sa kawalan. Pinili ni Severin na hindi habulin si Baldwin matapos itong umatras. Sa halip, inilaan niya ang kanyang pansin sa Menzie Ancestral Land. Ang labanan sa pagitan ng Elder ng Menzie at ni Daryl ay tumindi, na nagdulot ng pagkawasak sa ilang milyang paligid. Ang mismong tela ng espasyo ay nagiba sa lakas ng kanilang sagupaan, na nagpapalabas ng agos ng lava na nagbuga ng itim na usok sa lupa. Nang makita ang humihinang lakas buhay ng Elder matapos ang matinding pisikal na pinsala, napansin ni Severin na maaaring malapit ng mamatay ang Elder anumang sandali. Nang walang paligoy-ligoy, mabilis na tinawag ni Severin ang Green Emperor's Tower at nagbago sa isang kidlat ng liwanag. Itinuro niya ang kanyang kamao-pasulong, na layuning suntukin si Daryl. Ang suntok ni Severin ay nagbigay liwanag sa langit, na humugot ng enerhiya mula sa mga bituin sa itaas upang bumuo ng isang malaking nagniningning na suntok. Si Daryl na nakikipaglaban kay Laskan, ang semi-immortal ng Menzie, ay sumigaw sa galit sa matapang na atake mula sa isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Papatayin kita. Kasabay nito, itinaas ni Daryl ang kanyang kanang kamay at ginawang kuko upang harangin ang paparating na kamao. Ang banal na lakas ng Stellar Punch ay sumabog na parang bula sa pagkakadikit, ngunit ang puwersang nilikha ni Daryl ay nagpatuloy sa bilis ng kidlat patungo kay Severin. Nagmadaling nagbabala si Laskan sa kabila ng humihina niyang lakas, mag-ingat ka. Ang atakeng iyon ay naglalaman ng buong lakas ng Primordial Sacred Land.
3 semi-immortals ang namatay sa East Plain. Ang iba pang malalaking pamilya ay labis na natakot sa maaaring mangyari sa kanila, kaya nagpasya silang palakasin ang kanilang mga tahanan at buhayin ang ilang proteksyon na pormasyon. Nang salakayin ang Menzi noon, nagpadala na si Laskan ng signal ng tulong sa iba pang pamilya. Bagamat naguluhan siya kung bakit hindi pa dumarating ang tulong, ang presensya ng Grundy Uno Sacred Land ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nag-alarm ang isip ni Severin nang mapagtanto niyang nahadlangan ang kanyang stellar punch. Agad niyang inilagay ang Green Emperor's Tower sa ibabaw ng kanyang ulo at pinaganya ang kakayahan nitong protection. Pagkatapos gumawa ng ilang hand seals, naglabas ang tore ng halos walang hanggang berdeng liwanag na bumuo ng kalasag sa paligid ng katawan ni Severin. Matinding bumangga ang palm print ni Daryl sa Green Emperor's Tower, nagpalipad ng mga spark. Pakiramdam ni Severin na parang tinamaan ang kanyang dibdib ng bundok, at nahirapan siyang huminga ngunit ligtas dahil sa proteksyon ng tore. Nagsimulang magalit ang ekspresyon ni Daryl at naglunsad ng panibagong atake, ngayon ay gamit ang takot ng batas. Matapos itaboy si Severin, sinamantala ni Daryl ang sandaling iyon upang ilipat ang kanyang atensyon kay Laskan at bigyan siya ng malakas na hampas. Dahil naabsorb ang lakas ng 3 semi-immortal, naabot ni Daryl ang transformative stage na halos ginagawang hindi matalo sa mga semi-immortals. Sa isang galaw ng kanyang kamay, tinawag niya ang isang fan-shaped spiritual treasure na nagpalabas ng sunod-sunod na apoy na dragon upang lamunin si Laskan na malubhang na sugatan. Ang mga apoy, pinuno ng pinakamataas na kapangyarihan at kinokontrol ng batas, ay nagtakip kahit sa mismong kawalan. Sa ilang sandali, hindi na kinaya ni Laskan ang pag-atake at ang buong katawan niya ay nasunog. Sa mukha na puno ng kawalan ng pag-asa, sumigaw si Laskan, "Lalaban ako hanggang dulo, Daryl." Nagbago si Laskan sa isang kidlat ng liwanag at sumugod kay Daryl, ngunit sa sandaling malapit na siyang maabot si Daryl, sumabog ang kanyang katawan sa maliwanag na liwanag. Sa sandaling iyon, tila may napakalakas na puwersa na nagdulot sa kanyang katawan na bumagsak, na nauwi sa isang marahas at malakas na pagsabog. Kasabay ng pagkabagsak ay isang makinang na liwanag na pansamantalang tila pinataboy ang lahat. Ang espasyo ay nagkawatak-watek sa nakakatakot na bilis sa loob ng ilang libong milyang radius, at isang nakakatakot na shockwave ang tumama sa katawan ni Daryl, na nagdulot ng maputlang kutis at dugo sa kanyang bibig. Ang shockwave ay nag-iwan kay Severin ng bahagyang pamamanhid, at dali-dali siyang nagtakbo sa takot upang ilagay ang Green Emperor's Tower bilang panangga sa epekto ng self-destruction ni Laskan. Kahit ang kanyang kabilis na reaksyon ay naging walang silbi dahil siya ay nadala ng biglaang pagsabog. Ang pagsulpot ng kakaibang phenomena, lalo na ang Blood Rain, ay palatandaan ng kamatayan ng semi-immortal. Umugang ang siyam na kalangitan sa kulog, at tila nagkagulo ang mga alituntunin habang ang espasyo ay nagkawatek-watek. Samantala, tila hindi gaanong nasaktan si Daryl sa kabila ng pagiging pinakamalapit sa pagsabog. Lumabas siya mula sa usok at alikabok na may matibay na aura tulad ng dati, bagamat bahagyang nanlilim ang banal na liwanag at ang kanyang robes ay napunit. Ang mga nakakita sa kanya ay makaramdam ng paninikip ng dibdib. Lumuha ang puso ni Severin. Alam niyang malakas si Daryl, ngunit hindi niya inasahan na ang lakas ni Daryl ay napakalakas na kahit ang self-destruction ng isang semi-immortal ay hindi siya matatalo. Ang napakalaking anyo ni Daryl ay nanatiling matatag sa gitna ng shockwave mula sa sariling pagsabog ni Laskan, na tila isang puno na matibay ang pagkakaugat sa lupa. May nakangising mayabang sa kanyang labi, na parabang kinukutsa ang kabiguan ni Laskan sa sariling pagsabog. "Hahaha, kahit ang mga semi-immortal ay walang kwenta sa harap ng aking kapangyarihan," sabi ni Daryl habang baliw na tumatawa at matalim na tinitigan si Severin na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Kung ang mga semi-immortal ay mahihina lamang sa kanyang paningin, mas lalo na si Severin na isang level 7 Supreme Paragon, ay ituturing niyang pinakamahina sa kanila. Para kay Daryl, dapat alam ng mahihina ang kanilang lugar. At ang lakas ng loob ni Severin na umatake ay lubos na nagpasiklab ng kanyang galit. Ang kanyang galit ay lalo pang tumindi dahil sa matinding kasakiman nang mapansin niya ang Green Emperor's Tower sa ibabaw ng ulo ni Severin.
Ang isang immortal na sandata na tulad niyan ay walang silbi sa kamay ng isang tulad mo, sabi niya habang tumatawa at dahan daw ang lumapit na may mapanirang intensyon. Ibinuka ni Daryl ang kanyang manggas at agad na binalot ng malabong liwanag ang kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, para siyang isang sinaunang Diyos na lumilitaw mula sa primordial na kaguluhan, isang tanawin na kayang magdulot ng takot sa sinumang makakakita. Nang mapansin ni Severin ang mapagnasang tingin ni Daryl, agad niyang naramdaman ang panganib. Walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang Lauren Divine Blade sa depensibong posisyon at naghanda ng sarili. Kasabay nito, nakaramdam din si Severin ng masamang kutob sa buong sitwasyon. Gumamit na ng sariling pagsabog si Laskan upang subukang tapusin si Daryl, ngunit nabigo ito. Pakiramdam ni Severin ay halos wala nang makakapagligtas sa kanya sa kasalukuyang kalagayan. Biglang may apat na figurang may nakakatakot na aura ng semi-immortal ang lumitaw mula sa pagkawasak ng espasyo at nagpakita sa kanilang harapan. Pinangunahan sila ng isang matandang kulay abo ang buhok na may aura ng karanasan at katandaan. Lumutang sila sa itaas ng labanan at seryosong minasdan ang pagkawasak ng Menzi. Ang matandang lalaki ay naglabas ng matinding intensyong pumatay habang mariing tinitigan si Daryl. Laskan, sigaw ng matanda habang nagngangalit at nakatingin sa mga natira mula sa pagsabog ni Laskan. Nanatiling tahimik ang tatlo. Ang kanilang mga aura ay tila nagselyo sa espasyo at bumagsak kay Daryl. Agad na nakiusap ang mga natitirang tao ng Menzi nang makita ang pagdating ng matandang puti ang buhok at ang kanyang mga kasama. Holber, kailangan mong bigyan ng hustisya ang Menzi, pakiusap ng isa sa kanila na puno ng dalamhati at desperasyon. Ang aming semi-immortal ay namatay matapos atakihin ng halimaw na iyon. Ang aming 1,000 taong pamana ay nawasak at libo-libo naming mga disipulo ang namatay sa labanan, pakiusap ni Hepman ang pinuno ng Menzi habang itinuturo si Daryl na nakatayo ng mayabang at nakapulupot ang mga kamay sa likod. Ang apat na dumating ay walang iba kundi ang mga semi-immortal na ninuno ng iba pang pamilya sa East Plain. Nagpadala si Laskan ng distress signal nang e-deploy ng Menzi ang kanilang depensibong pormasyon, ngunit huli na ang kanilang pagdating. Pagdating sa larangan ng labanan, tumanggo si Holber bilang pagkilala sa mga kinatawan ng Grand Luno Sacred Land bago mariing tumingin kay Daryl. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng galit at awtoridad habang nagbigay ng malamig na ultimatum. Maaari kitang patawarin kung tatalikuran mo ang iyong natamong kapangyarihan at iuutos sa iyong mga tauhan na umatras mula sa East Plain. Bilang tugon, malakas na tumawa si Daryl. Sa halos perpektong landas at antas ng kanyang kapangyarihan, siya ay nasa bingit na ng pagiging isang tunay na immortal. Ang kanyang lakas ay halos walang kapantay sa mga kapareho niya ng antas at kaya niyang pumatay ng mga semi-immortal. Paano mo nagawang magsalita ng ganitong kalokohan sa akin, sabi ni Daryl habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa kagustuhang lumaban. Halos mabaliw na siya dahil sa matinding pagnanais na maabot ang immortality. Para sa kanya, ang mga semi-immortal na nakatatanda ng mga pangunahing pamilya ng East Plain ay walang iba kundi mga alay para sa kanyang layunin at determinado siyang hindi sayangin ang pagkakataong iyon. Matapos ang kanyang mapanghamak na sagot, agad siyang nagpakawala ng isang malawak na itim na palad patungo kay Holber. Matigas ka pa rin, sigaw ni Holber habang inilabas ang buong lakas bilang isang semi-immortal. Kasabay nito, ang tatlo pang semi-immortal ay naglabas ng kanilang mga banal na sandata at binalot ang kanilang sarili ng depensibong kalasag habang sabay-sabay na sumugod kay Daryl. Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa kalangitan, at ang mga tunog nito ay umuugong sa hangin habang ang mga shockwave ay kumalat sa espasyo sa loob ng 1,000 milyang saklaw. Si Holber na nanguna sa pagsugod ay may hawak na isang lilang sibat. Ang malamig nitong liwanag ay kumikislap na may taglay na makapangyarihang batas. Isang tusok lamang ay sapat na upang mabutas ang espasyo, dahilan upang manginig ang lupa at kalangitan. Ang tatlong natitirang semi-immortal na kasing lakas ni Holber ay ginamit ang kanilang makapangyarihang sandata ng may matinding determinasyon. Dahil sa lungkot at galit sa sapilitang sariling pagsabog ni Laskan sa kamay ni Daryl, pinakawalan nila ang sunod-sunod na pag-atake laban sa kanya. Pinagbuklod ng kanilang pinagsasaluhang pinagmulan bilang mga dating tauhan ng Green Emperor,
nagkimkim sila ng malalim na galit kay Daryl at hindi umatras sa kanilang paglusob. Ang mga alon ng kapangyarihan mula sa labanan ng mga semi-immortal ay kumalat sa buong East Plain, na nagdulot ng matinding pangamba sa lahat. Agad na napagtanto ni Severin na hindi siya sapat ang lakas upang tumulong sa laban na iyon, kaya nagpasya siyang ituon ang kanyang lakas sa pagtulong kina Rinold at sa iba pa upang lipulin ang natitirang mga practitioner ng Primordial Sacred Land. Samantala sa Midland, si Baldwin ay bumalik sa loob ng Primordial Sacred Land na magulo ang kalagayan. Madilim ang kanyang mukha at pagdating niya ay nakasalubong niya si Gren na nakabantay sa pasukan ng sekta. Bagaman pinangunahan nina Daryl at Baldwin ang paglusob sa East Plain, malaki ang naging ambag ng mga tauhan mula sa Primordial Sacred Land. Si Gren na nagbabantay sa pasukan ay layong protektahan ang kanilang teritoryo at maiwasan ang pagkawalan nito. Nais sana niyang magpadala ng dagdag na puwersa upang tumulong sa pananakop sa East Plain, ngunit ang pagkamatay ni Hora at Soren na siyang pinuno ng Evil Tribe ay nag-iwan kay Gren bilang nag-iisang natitirang makapangyarihang tao mula sa dalawang pangunahing masasamang Sacred Land. Ang iba pang Supreme Paragon mula sa dalawang Sacred Land ay hindi pa umaabot sa level 9 o kaya naman ay nakaatas na magbantay sa base camp ng Season at Las Bonerkad. Maliban na lamang kung kaya nilang gumawa ng mga kopya ng sarili nila, hindi nila kayang paghatian ang oras at atensyon sa ibang bagay. Ang duguan at sugatang kalagayan ni Baldwin ay ikinagulat ni Gren kaya agad itong lumapit ng may pag-aalala. Ano ang nangyari, tanong niya. Sumagot si Baldwin ng may inis. Ginamit ng walang hiya na si Severin ang kanyang immortal weapon upang pigilan ako. Agad na naunawaan ni Gren ang bigat ng sitwasyon kaya nagtanong pa siya. Kumusta na ang kalagayan sa East Plain ngayon? Nang umalis ako, si Daryl ang may kalamangan laban sa semi-immortal ng Menzie na napilitang gumamit ng sariling pagsabog, sagot ni Baldwin ng mabigat ang loob. Nararamdaman niya ang pagsabog kahit habang tumatakas siya mula sa espasyo. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Gren nang marinig ang tagumpay sa East Plain dahil inaasahan niyang makakakuha siya ng benepisyo matapos ang pananakop. Ngunit panandalian lamang ang kanyang tuwa dahil biglang nagbago ang kapaligiran na tila may paparating na krisis. Sa isang iglap, nagdilim ang kalangitan at nagtipon ang may itim na ulap sa itaas. Isang napakalakas na aura ang nagmula sa direksyon ng East Plain at maging ang espasyo sa kanilang paligid ay tila nanginginig. Hindi maganda ito, sabi ni Gren habang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Naramdaman niya ang presensya ng ilang semi-immortal na naglalaban ng matindi at malinaw na nakatagpo si Daryl ng mga makapangyarihang kalaban. Namutla siya habang tumayo at sinabi kay Baldwin, "Ikaw na muna ang magbantay dito. Kailangan kong tulungan si Daryl." Nakagapos na si Gren sa kapalaran ng Primordial Sacred Land at hindi niya kayang makita ang pagkatalo ni Daryl dahil alam niyang magiging malala ang kahihinatnan nito. Dahil nagdulot na sila ng galit mula sa Grand Luno Sacred Land, mga barbaro ng North Sea at mga tao ng Delhi, ang pagkatalo ni Daryl ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang mga plano. Sa pagkamatay ng 4 na semi-immortal mula sa East Plain, tiyak na hihingi ng ganti ang mga natitirang pamilya. Kahit ang lakas ni Daryl ay maaaring bumigay laban sa 4 na semi-immortal. Matapos isaalang-alang ang lahat, binuksan ni Gren ang espasyo sa kanyang paligid at nawala sa isang daanang pang-espasyo. Kabanata 2875. Tahimik na minasdan ni Baldwin ang pagkawala ni Gren na may malamig ngunit punong-puno ng kasakimang ekspresyon. Kailangan ko na lang ng isa pang semi-immortal. Pagkatapos ay magagawa ko ng sirain ang selyo at palayain ang tunay kong katawan upang habulin ang posisyon ng Panginoon ng Realm, bulong niya. Wala man lang nakuhang kahit kaunting pakinabang si Baldwin sa paglalakbay nila ni Daryl upang sakupin ang East Plain dahil nilamon ni Daryl ang lahat ng semi-immortal. Ninais sana niyang manipulahin si Daryl upang hayaan siyang kainin ng isang semi-immortal upang magkaroon siya ng pagkakataong sirain ang selyo at palayain ang kanyang tunay na anyo habang nagpapatuloy ang labanan sa East Plain. Ngunit nakakadismaya ang naging resulta. Matapos alisin ang kanyang tingin, dinilaan ni Baldwin ang kanyang labi at mahina niyang sinabi, "Kung hindi ko makukuha, sisiguraduhin kong wala ring makakakuha." Sa itaas ng mga guho ng lupang ninuno ng Menzie, patuloy ang matinding labanan ni Daryl laban sa 4 na semi-immortal.
Ang kanilang napakalalakas na aura ay nagdulot ng pagkawasak sa lahat ng direksyon at ang espasyo sa loob ng ilang daang milya ay nabasag dahil sa marahas na shockwave ng kanilang laban. Sina Severin at ang iba pa nakatatapos lamang harapin ang mga practitioner ng Primordial Sacred Land ay hindi makasali dahil dito. Marami sanang tauhan ng Grundy Uno Sacred Land nang pumunta sila sa East Plain ngunit ang kanilang pinakamalakas na semi-immortal na si Adrian ay wala sa kanila. Siya ay sugatan pa mula sa labanan sa Eastern Sea at hindi matalinong isugal ang kanyang kaligtasan. Siya ang haligi ng sekta sa Grand Luno Sacred Land at isang mahalagang figure, kaya mahihirapan silang ipaliwanag sa kanilang mga disipulo kung may masamang mangyari. Tumangala si Severin sa kalangitan kung saan kumikislap ang banal na liwanag at sunod-sunod ang mararahas na pagsabog dulot ng banggaan ng hindi mabilang na batas. Ang makita si Daryl na kayang sabayan ang apat na kalaban ay nagdulot ng matinding paghanga at pagkabigla kay Severin. Sa kanyang tabi, napalunok si Reynold at mahinang nagsalita. Mukhang itinago ni Daryl ang tunay niyang lakas. Hindi ko inakalang ganito siya kalakas kumpara sa atin. Ang walang kapantay na lakas ni Daryl sa hanay ng mga semi-immortal ay bihirang makita sa kasaysayan ng buong Blue Realm. Kahit si Wallet na isang dalubhasa sa espada ay nakaramdam ng matinding takot dahil tila napipigilan ang kanyang sword wheel. Palihim na umalis si Severin dala ang Green Emperor's Tower na may layuning tumulong kina Holber at sa iba pa. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang napakalakas na paparating na masamang enerhiya. Hindi nagtagal, nakita niya si Gren na lumabas mula sa espasyo at sumali sa labanan. Karaniwang nagiging mas mabagsik ang mga magkaaway kapag nagkaharap, at may malalim na galit si Severin kay Gren. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang Lauren Divine Blade at agad sumugod nang makita si Gren. Sa isang iglap, sumiklab ang sword wheel mula sa katawan ni Severin. Kumislap ng malamig ang kanyang banal na espada habang nagpakawala siya ng malakas na hiwa at agad lumabas ang isang hugis kalahating buwan na sword beam. Mula sa maliit na sukat na mga siyam na talampakan, mabilis itong lumaki habang sumusulong hanggang maging ilang milyang haba na bahagharing hiwa na malakas na hamati sa espasyo. Ang pangunahing layunin ni Gren ay tulungan si Daryl. Agad siyang tumugon sa paparating na atake at inilabas ang buong lakas bilang isang semi-immortal. Itinaas niya ang kanyang kamao na naglabas ng nakakasilaw na liwanag na tila araw. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata at naglabas ng matinding tunog habang sumiklab ang maliwanag na liwanag sa lahat ng direksyon. Ang siksik na liwanag ng espada ay kumalat na parang ulan, na pinilipot ang paligid at nagdulot ng malakas na hangin. Habang tumatagal ang laban, lalo pang nabahala si Gren. Siya ay level 6 Supreme Paragon lamang noon sa Eastern Sea. Paano siya nakagawa ng ganitong kabilas na pag-angat? Para bang nakain niya ang isang uri ng banal na elixir. Makinis ngunit eksakto ang galaw ni Severin. Pinatibay siya ng kapangyarihan ng mga batas at napakalakas ng kanyang paghiwa kaya kahit ang bahagi sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ay sumakit. Si Gren ay isang mabagsik na semi-immortal habang si Severin naman ay hindi isang karaniwang level 7 Supreme Paragon. Nagulat si Gren ngunit alam niya ang kahit kaunting pagka-distract sa matinding laban ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa kalaban. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad kinontrol ang kanyang emosyon. Hinawakan niya ang baton sa kanyang kamay at pinigil ang espasyo sa paligid. Nais niyang hadlangan si Severin sa anumang paraan. Sa loob ng isang iglap, naglabas si Severin ng 12-dosenang sword beam nang mapagtantong niyang ibinubuhos na ni Gren ang lahat sa laban. Kasabay nito, ang Green Emperor's Tower sa ibabaw ng kanyang ulo ay nagliwanag bago agad naglaho sa espasyo. Taglay ang walang kapantay na lakas, tumama ito sa dibdib ni Gren na parang bigat ng isang bundok. Nabali ang ilan sa mga tadyang ni Gren at lumubog ang kanyang dibdib. Hindi kinaya ni Gren ang lakas ng tama at nagsuka siya ng dugo habang unti-unting humihina ang kanyang aura. Nais sanang tumulong ni Reynold kay Severin ngunit napanganga siya nang makita kung paano tinamaan ng matindi ni Severin si Gren hanggang sa magsuka ito ng dugo. Sobrang lupit niya bulong ni Reynold. Ang makapagdulot ng ganitong kalubang pinsala sa isang semi-immortal habang level 7 Supreme Paragon pa lamang ay isang bagay na bihirang mangyari sa buong Blue Realm.
Si Wallet na isang dalubhasa sa espada ay nakaramdam ng saya at ginhawa nang makita ang husay ni Severin. Nais sana niyang tumulong ngunit mukhang kontrolado na ni Severin ang laban. Hawak ang Loren Divine Blade at may Green Emperor's Tower sa itaas ng kanyang ulo. Naglabas si Severin ng banal na liwanag na tila isang tunay na immortal na bumababa mula sa langit. Bawat hiwa ng kanyang espada ay napipilitang umatras si Gren. Simula pa lamang ay dahado na si Gren sa laban at hindi nagtagal ay napuno na siya ng sugat at dugo. Halos hindi na siya makilala. Matindi siyang tumingin kay Severin at sumigaw. Babalikan kita balang araw. Alam ni Gren na wala siyang mapapala kung ipagpapatuloy ang laban dahil hawak ni Severin ang mga immortal weapon na nagbibigay sa kanya ng halos walang kapantay na lakas. Agad siyang nagpasya na tumakas at nawala sa espasyo. Nakaramdam si Severin ng kaunting panghihinayang habang pinapanood ang pagtakas ni Gren. Mahina pa ako, kung semi-immortal na ako, kaya ko na sana siyang patayin, bulong niya. Hinayaan na lamang niyang makaalis si Gren dahil ang malubhang sugat nito ay sapat na upang hindi na ito makatulong kay Daryl. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalma si Severin at dahan-daang bumalik kina Reynold at sa iba pa. Samantala, si Gren ay nakarating na sa Midland mula sa East Plain matapos tumakas sa espasyo at maglakbay ng libo-libong milya sa isang daanang pang-espasyo. Bago pa siya makapagpahinga, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likod at panganib. Habang siya ay magbubukas sana muli ng espasyo upang tumakas, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Saan sa tingin mo ang pupuntahan mo? Kasabay ng paggalaw ng espasyo ay dumagsa ang napakalakas na masamang enerhiya. Lumitaw si Baldwin sa kanyang harapan at ang mapaghangad nitong tingin ay nagdulot ng matinding kaba kay Gren. Bago pa siya makapagtanong, naramdaman niya na ang kanyang asensya, dugo at buhay na lakas ay unti-unting hinihigop mula sa kanyang katawan at papunta kay Baldwin. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa mo, Baldwin? Tanong ni Gren. Sa loob ng demonyong aura, ngumisi si Baldwin. Ano ang ginagawa ko? Kinakain ko ang iyong buhay na lakas upang gamitin ang iyong asensya at dugo para sirain ang selyo at palayain ang aking tunay na anyo. Sa sagot ni Baldwin, ang napakalakas na masamang enerhiya sa kanyang paligid ay bumalot kay Gren na parang gangrena at agad siyang kinain ito. Hindi papayag si Gren na basta na lamang mahuli ng hindi lumalaban. Buong lakas siyang nagpumiglas at binalak gamitin ang Rules of Celestial Demon upang paghiwa-hiwalayin ang kanyang solar spirit. Sa ganitong paraan, makakatakas ang kanyang kaluluwa. Bilang isang semi-immortal, napinunan niya ang kanyang kaluluwa bilang isang perpektong solar spirit at ganap na nahasa ang kanyang enerhiya. Kung gugustuhin niyang tumakas, kahit si Daryl ay hindi siya mapipigilan. Ngunit nabigo ang kanyang pagtatatangka na gamitin ang kanyang enerhiya upang paghiwalayin ang solar spirit mula sa kanyang katawan dahil napagtanto niyang hindi gumagana ang Rules of Celestial Demon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mas nakakagulat pa, ang napakalawak niyang enerhiya bilang semi-immortal ay tila kusang dumadaloy patungo kay Baldwin. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang apoy ng buhay ay unti-unting humihina na parang kandilang tinatangay ng hangin na maaaring mamatay anumang oras. Doon niya napagtanto ang katotohanan, na ang Rules of Celestial Demon ay isang masalimuot na patibong. Ang sinasabing pamana ng kakayahan mula sa isang demonyo at ang landas patungo sa pagiging immortal ay pawang kasinungalingan. Habang papalapit na siya sa kanyang huling hininga, naalala niya ang isang umaga nang dumating si Baldwin habang siya ay nagkukulong sa Yellow Ghost Tribe. Ngayon ay napagtanto niyang isang napakalaking pagkakamali ang paghangad ng pagkakataong maging immortal mula kay Baldwin. Sa paningin ni Baldwin na isa palang clone ni Anstora, silang lahat ay mga laruan lamang at kasangkapan. Nahulog si Gren sa patibong na iyon pati na rin si Hora. Kahit si Daryl na kasalukuyang lumalaban sa East Plain upang matupad ang pangarap na maging immortal ay nalinlang mula pa sa simula. Habang iniisip ang lahat ng iyon, tumawa ng baliw si Gren habang unti-unti siyang nawawala sa pag-iral. Sinabi niya nang may halong pangungutya sa sarili. Napakatuso ng plano mo, Anstora. Niloko mo kaming lahat. Ninais ko ng higit pangunit na wala ang lahat sa akin. Para saan? Matapos ang kanyang puno ng galit at lungkot na pananalita, ang kanyang katawan ay naging abo at tuluyang naglaho.
Ang pagkamatay ng isang semi-immortal ay laging nagdudulot ng matinding pangyayari sa kalangitan. Ang kalangitan sa Midland ay dati pang maliwanag ngunit bigla itong nagbago. Tinakpan ng may itim na ulap ang malaking bahagi ng Blue Realm at ang dagandong ng kulog ay nagdala ng ulan na parang dugo. Para bang nagluluksa ang langit at lupa, at ang lahat sa Blue Realm ay tumangala upang masaksihan ang pangyayaring iyon. Ang mga pangunahing sacred land sa Midland na malapit sa punong himpilan ng primordial sacred land ay napuno ng usapan mula sa kanilang mga disipulo. Sa Floating Light Sacred Land, si Shirva na kanilang semi-immortal ay tumangala sa langit at nakita na nadagdagan na naman ang bilang ng mga namamatay na semi-immortal sa loob lamang ng ilang araw. Naging seryoso ang kanyang mukha at ibinaba ang tingin bago nagsalita. Isa-isang bumabagsak kahit ang malalakas na semi-immortal. Natatakot ako na hindi namin maiiwasan ang sakunang ito. Ang Floating Light Sacred Land ay hindi kasing lakas ng Grundy Uno o Primordial Sacred Land. Si Shirva ay naging semi-immortal lamang sa loob ng ilang libong taon, kaya mas bata siya kumpara sa iba. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga semi-immortal ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Samantala sa Jade Pond Sacred Land, ang kanilang pinuno ay tumangala rin sa langit. Ang tanawin ng kumikidlat at marahas na bagyo ay nagdulot sa kanya ng mabigat na buntong hininga. Nabubuhay tayo sa magulong panahon. 100 taon na ang nakalipas nang mamatay ang dating pinuno ng Jade Pond Sacred Land matapos sumama sa isang baliw na matanda sa Starry Sky Battlefield. Dahil dito, ang katayuan ng Jade Pond Sacred Land ay nanatiling hindi matatag. Itinuturing silang pinakamahinang sacred land sa buong Blue Realm. Ang kanilang semi-immortal ay matanda na at nabubuhay lamang sa pananatili sa loob. Kung mapipilitan siyang lumaban, maaaring lalo lamang nitong mapabilis ang kanyang kamatayan. Sa Midland man, East Plain, Delhi, North Sea, West Region, o saan man, napansin ng mga semi-immortal sa lahat ng pangunahing sacred land ang kakaibang pangyayari matapos mamatay si Gren. Marami sa kanila ang labis na natakot at agad inutusan ang kanilang mga disipulo na manatili sa loob ng sacred land upang magmeditasyon. Ipinagbawal ang paglabas maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Walang nakakaalam na nakatakas na si Anstora. Matapos masipsap ang dugo at asensya ni Gren, lumitaw ang makakapal at kakaibang marka sa mukha ni Baldwin. Ang mga markang iyon ay tila may malalim na kahulugan at naglabas ng mahinang itim na liwanag na naging dahilan upang agad maglaho ang kanyang anyo. Hindi nagtagal, nagpakita si Baldwin sa dulo ng hangganan ng dagat sa isang malawak at napakagandang embankment. Habang umaakyat siya sa mga baitang, nag-iiwan siya ng bakas sa mga batong hagdan. Ang higanteng pormasyon sa itaas ng kanyang ulo na binuo mula sa hindi mabilang na batas ay tila humihina habang siya ay papalapit. Nang marating niya ang tuktok, bigla niyang ibinuka ang kanyang mga braso at naglabas ng napakaraming itim na liwanag mula sa kanyang katawan. Ang kalangitan sa ibabaw ng dagat ay napuno ng aura na parang tsunami at ang itim na liwanag ay tila may bigat ng kasaysayan at panahon habang tinatahak ang espasyo. Sa dulo ng paglalakbay nito, tumama ito sa harang sa harap ng embankment at nagdulot ng malakas na liwanag na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa loob ng Boundary Sea ay may isang mundong kontaminado ng masamang enerhiya na makikita sa itim na lupa nito. Ang lugar na iyon na malapit sa gilid ng mundo ay puno ng magulong enerhiya kasama ang Nine Heavens Gale. Paminsan-minsan ay bumabagsak ang banal na kidlat na may napakalakas na puwersa na pumupunit sa maitim na kalangitan at winuwasak ang lupa. Walang buhay na nilalang ang maaaring mabuhay sa malawak na lugar na iyon na umaabot ng 10,000 milya. Tanging mga kalansay lamang ang makikita roon. Sa sandaling iyon, isang malakas at paos na tawa ang umalangaw sa buong mundo. Hahaha, matagal ninyo akong ikinulong Green Emperor ngunit walang selyo ang tumatagal magpakailanman. Maya-maya, ang malatinta na demonyong enerhiya ay nagsimulang gumalaw at nagtipon upang bumuo ng isang higanteng kalansay na umaabot ng 10,000 talampakan ang taas. Ang kalansay ay hindi puti kundi itim at naglalabas ng nakakatakot na batas ng pagkawasak. Hindi mabilang na banal na liwanag ang naging mga tanikala na pumulibot dito habang ang tumataas nitong aura ay nagdulot ng pagbabago sa mundo.
Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na lumiit ang higanteng anyo at naging kasing laki na lamang ng isang tao. Ito ay isang bagong katawan na labis niyang kinagigiliwan. Itinaas niya ang kanyang kamay at bahagyang iwinagayway ito at agad lumitaw ang hindi mabilang na kalansay mula sa itim na lupa sa kanyang paanan. Kabilang dito ang mga dragon, mababanggas na hayop at mga tao. Lahat ng ito ay may aura na katulad ng mga semi-immortal. Agad silang lumipad papasok sa katawan ni Anstora at lalo pang pinalakas ang kanyang aura. Matapos iyon, tumingin si Anstora sa selyo na matagal na siyang nakulong sa loob ng maraming panahon. Tumawa siya ng baliw at sinabi, "Green Emperor, Severin, sa wakas ay nakalaya na ako." Tumapak siya sa espasyo at gumawa ng kilos na naging dahilan upang ang panlabas na clone na si Baldwin ay maging itim na ulap na tumagos sa mga batas ng mundo at nagsanib sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang aura ni Anstora ay patuloy na tumaas, lumampas sa antas ng semi-immortal at tuluyang umabot sa tunay na pagiging immortal. Inunat niya ang kanyang leeg at ngumiti habang tinitingnan ang mga batas ng langit at lupa. Sa isang isip lamang, nakita niyang ang itim na lupa sa kanyang paanan ay mabilis na nawala ng kulay at naging purong enerhiya na bumalik sa kanyang katawan. Binalot ng napakaraming hibla ng masamang enerhiya, nagsimulang maglakad si Anstora. Bilang isang tunay na immortal, wala nang bisa sa kanya ang selyong nagkulong sa kanya. Kahit pasubukan siyang pigilan ng mga batas ng langit at lupa, hindi pa rin ito sapat laban sa kanyang nakakatakot na lakas. Tulad ng isang demonyong Diyos na lumalabas mula sa kaguluhan, nilampasan niya ang hangganan na binuo ng mga batas ng mundo hanggang sa makarating siya sa embankment at sa dagat. Ang embankment na nadungisan ng kanyang demonyong enerhiya ay mabilis na gumuho habang ang asul na dagat sa kanyang harapan ay agad nagbago ng kulay. Sa wakas na nakalaya mula sa kanyang kulungan, ibinuka ni Anstora ang kanyang mga braso at nilanghap ang sariwang hangin ng labas na mundo. Nagsalita siya ng mag-isa, ang gininto ang panahon. Matagal nang wasak ang celestial domain at nasakop ko na ang demonic domain. Walang mas magandang panahon kaysa ngayon upang angkinan ko ang Blue Realm. Habang humahaplos ang simoy ng dagat at umaalon ang tubig, biglang naging kulay tinta ang espiritual na dagat sa kanyang harapan. Nawala ang dating masiglang asensya nito. Sumiklab ang malakas na masamang enerhiya sa hangin, na nagdulot ng matinding hangin at malakas na ulan. Ngunit ang ulan ay hindi pangkaraniwan. Ito ay maitim, mabaho, at kontaminado. Sa isang iglap lamang, naglaho ang lahat ng buhay sa loob ng dagat. Nakamit ni Anstora ang kapangyarihan ng isang tunay na immortal matapos makatakas sa kanyang pagkakakulong kahit kakaangat pa lamang niya ilang sandali ang nakalipas. Ang mga tunay na immortal ay mga nilalang na binubuo ng purong solar energy na nagmula sa kawalan. Kaya nilang sumilip sa agos ng panahon at gamitin ang mga batas ng langit at lupa upang palakasin ang kanilang sarili. Kahit isang patak ng kanilang dugo ay maaaring manatili sa loob ng napakahabang panahon. Kahit ang kanilang munting damdamin ay kayang magbago ng kalangitan at lupa at magdulot ng iba't ibang pangitain. Matapos masipsip ang alaala ng kanyang clone, nalaman ni Anstora na may lumitaw na tagapagmana ng Green Emperor sa Blue Realm at si Daryl ay kasalukuyang nakikipaglaban sa East Plane. Kumislap ang kanyang mga mata ng malamig na intensyon habang mahina niyang sinabi, si Daryl ay isang alikabok lamang na nangangarap maging bundok. Nakakatawa. Nakawala na ang tunay na anyo ni Anstora mula sa selyo at ang isang semi-immortal tulad ni Daryl ay parang bata lamang sa kanya. Ngunit si Severin ang tunay niyang pinuproblema. Taglay ang kayamanan ng dating Green Emperor, si Severin ay lubhang talentado at napakabilis umunlad. Kahit nakakita na siya ng napakaraming henyo sa loob ng napakahabang panahon, wala ni isa ang maihahambing sa kakaibang kakayahan ni Severin, at may pakiramdam si Anstora na maaari itong maging mapanganib na kalaban. Mukhang kailangan kong magplano ng mabuti. Sa lakas ng isang tunay na immortal, kaya niyang wasakin ang hadlang sa pagitan ng Celestial Realm at Devil Realm kung gagamitin niya ang buong kapangyarihan. Sa ganitong paraan, mabubuksan niya ang pintuan ng langit at makakapasok sa lupain na iyon. Ngunit hindi lamang immortality ang kanyang layunin. Matapos siyang mapatay noon ng Green Emperor at tanging bakas ng kanyang kaluluwa ang nakatakas,
nagbago ang kanyang kapalaran ng may kaguluhan sa chaotic na espasyo sa labas ng Blue Realm na nagbigay daan sa pagpasok ng isang mabagsik na celestial demon. Layunin ng demonyong iyon na lamunin ang buong Blue Realm at gawin itong sustansya para sa kanyang pag-angat. Sa huli, napatay ang celestial demon na iyon ng Green Emperor at ang kanyang esensya at dugo ay nagsanib sa natitirang kaluluwa ni Anstora. Ang pagsasanib ng mga kapangyarihang iyon ang bumuo sa kanyang kasalukuyang anyo. Matapos masipsap ang dugo ng demonyo, nalaman ni Anstora mula sa alaala nito na ito ay nagmula sa Devil Realm at minsang naghanap ng kanlungan sa isang banyagang lahi. Nalaman din niya na ang Celestial Domain ay nahati sa tatlong magkakahiwalay na mundo na bawat isa ay may sariling pinuno. Ang pinuno ng Celestial Realm ay namatay sa labanan habang ang Devil Realm ay napunta sa kontrol ng mga banyagang puwersa. Tanging ang Blue Realm ang natira na naging isang kontinente. Ang pagkakahati ng Blue Celestial Domain sa tatlo ay naging hadlang sa ganap na pag-unawa sa mga batas at landas kaya nalimitahan ang cultivation hanggang sa antas ng Royal Celestial. Ang maging Celestial Sovereign ay halos imposibleng makamit. Kasabay nito, ang pagiging Lord of the Realm ay nagbibigay ng basbas ng langit at lupa mula sa nasabing mundo. Maaari nilang ihiwalay ang mundo mula sa labas at muling i-connect ito sa sirang Blue Celestial Domain at ang pagsasama muli ng tatlong mundo ay magbabalik sa dating kaluwalhatian nito. Ayon sa alaala ng Celestial Demon, matagal nang kinatatakutan ng mga sinaunang nilalang sa Celestial Domain ang mga banyagang lahi sa Devil Realm. Gumawa sila ng dagat bilang harang upang pigilan ang mga ito at kasabay nito ay itinago ang mga lihim at bakas ng Blue Realm. Ang Celestial Demon na si Letera ay napadpad lamang sa Blue Realm matapos sumilip sa agos ng panahon. Sinundan niya ito ngunit iyon ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahil hindi alam ng Green Emperor ang kanyang natuklasan, pinili nitong umangat matapos siyang patayin at hindi sinasadyang nasayang ang pagkakataon. Ayon sa hinuha ni Letera, ang pagiging Lord of the Realm ay maaaring magbigay ng direktang pag-angat sa pagiging Royal Celestial. Kapag pinagsama ang tatlong mundo, maaaring umabot sa pagiging Celestial Sovereign. Matagal ko nang pinaplano ito sa loob ng napakaraming panahon, walang sinuman ang makakaagaw sa akin ng posisyon bilang Lord of the Realm, bulong ni Anstora bago siya tuluyang nawala sa lugar na iyon. Kabanata 2880. Sa East Plain, patuloy ang matinding labanan sa lupang ninuno ng Menze. Bagaman napansin na ng halos buong Blue Realm ang pagkamatay ni Gren, ang labanan ng mga semi-immortal sa East Plain ay nakaapekto kahit sa mga makapangyarihang tao. Ang mga pangyayaring dulot ng pagkamatay ni Gren ay hindi gaanong ramdam dahil nanginginig at kumikilos ang espasyo. Walang nakakaalam na nakatakas na si Anstora. Sa gitna ng labanan, tumangala si Severin sa kalangitan matapos niyang tapusin ang paghahanap at pagliligtas sa mga miyembro ng Menze. Nakita niya sina Holber at ang iba pa na patuloy na nahihirapang pigilan si Daryl at unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Lumagpas sa inaasahan ng lahat ang tibay ni Daryl dahil nagawa niyang labanan ang apat na semi-immortal ng sabay-sabay. Walang magawa si Severin upang tumulong dahil isa lamang siyang level 7 Supreme Paragon. Bigla namang may pumasok na ideya sa kanyang isipan na tila kidlat. Sandali. May natitira pa akong kapangyarihan ng Celestial Peach sa aking katawan. Kung makakaangat ako sa level 8 Supreme Paragon, matutulungan ko sila kasama ang Green Emperor's Tower. Walang pag-aaksaya ng oras, agad niyang sinabi kay Rinold. Bantayan mo muna ako sandali. Alam ni Rinold ang balak ni Severin kaya seryoso siyang tumango. Maaasahan mo ako. Agad na nagtuon si Severin at umupo ng naka-cross legs. Kinuha niya ang isang 9th grade pill mula sa kanyang mga gamit at agad itong nilunok. Ang asensya ng pill ay sumanib sa kanya at nagsanib sa natitirang kapangyarihan ng Celestial Peach hanggang sa sumabog ang lakas sa loob ng kanyang katawan. Sa kanyang inner world, umusbong ang makakapal na ulap kasama ang mystical na enerhiya at lilang hamog. Ang napakalakas na enerhiya sa loob niya ay naging anyo ng isang banal na palakol at walang tigil na sinira ang mga hangganan ng kanyang inner world. Ang magulong enerhiya sa labas ng mga hangganang iyon ay nabasag at nagbigay daan sa paglikha ng bagong espasyo. Mabilis na lumawak ang kanyang inner world lampas sa dating saklaw na 500,000 milya na makikita ng mata.
Hindi mabilang na elemento ang naging mga banal na haligi na sumuporta sa kalangitan at nagbigay ng katatagan sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, patuloy na tumaas ang kanyang aura at lalong lumakas ang kanyang banal na liwanag. Sa isang iglap, naramdaman ni Severin na nabasag ang mga tanikalang pumipigil sa kanya bilang Level 7 Supreme Paragon. Ang 3,000 batas sa kanyang inner world ay nag-ugnay-ugnay na tila nagdiriwang sa kanyang paglaya. Sa sumunod na sandali, sumiklab mula sa kanyang katawan ang aura ng isang Level 8 Supreme Paragon na agad nakatawag ng pansin ng lahat sa larangan ng labanan. Si Kugan na pinuno ng Berks ay namangha sa halos bigla ang pag-angat ni Severin at itinuring siyang isang henyo na pinapaboran ng langit. Samantala, si Hepman ay napanganga sa pagkagulat habang pinagmamasdan ang nangyari. Matapos makamit ang pag-angat, sandaling pinatatag ni Severin ang kanyang bagong kapangyarihan bago tumayo mula sa meditasyon. Agad siyang sumugod na parang kidlat dala ang Green Emperor's Tower na nagliliwanag sa dami ng batas at banal na liwanag. Pag-angat niya ng ilang libong metro, inihagis ni Severin ang tore. Sumugod ka. Ang maliit na tore ay agad lumaki at sumugod na may napakalakas na kapangyarihan. Sinamantala ang sandali na umiwas si Daryl sa atake ni Holber, at tumama ang tore sa likod ni Daryl nang may malakas na tunog dahilan upang mamatla siya at magsuka ng dugo.